of us, if not all, may mga reto, problema, or sitwasyon na hindi natin mai-share to people we know. Kasi either takot tayo na mag-alala sila or takot tayong ma-judge. Tingin mo? Yeah, oo. Kasi minsan, meron tayong feeling na gano'n na natatakot tayong mag-share sa mas close pa natin or sa relatives natin, like something like that. So, ikaw ba, nagkaroon ka na ba ng moment na yung kailangan mo talagang i-share kasi sobrang di mo na talaga kaya yung nararamdaman mo? Like, talagang hindi mo na talaga kaya yung pag-iisip ba dun sa problema na nakapag-share ka na ba sa iba, ganyan? Madalas may mga sitwasyon kasi na ayaw mong involve, kunwari, lalo family. For example ha, meron kang problema sa relationship, kunwari sa asawa mo. Ayaw mong i-share siya sa kamag-anak, lalo na sa magulang mo, kasi alam mong magkakaayos din kayo, pero magli-leave na yun ng parang bad image sa asawa mo eh. Gets mo? Yung Yeah, parang yeah. wala na, sira ka na sa amin. Parang ganun. Yung mga ganun sitwasyon eh. So true, oo. Tama. Diba? Parang so, ikwento mo na lang sa hindi kayo kilala, hindi ka kilala personally or ano. Yeah. Tsaka parang, hindi ka agad ma-judge eh, pag ibang tao yung pinagsabihan mo. Like, kasi hindi ka naman nila kilala. Totally ganyan. So, parang madali kang makakapag-open sa kanila or makakapagbigay sa kanila ng mga problema kasi hindi mo naman sila talaga kilala. Oo. Parang ganun, di ba? So going back to your question, kung ako ba nakapag-share na ako sa mga taong hindi ko kilala or anonymously, ganyan. Parang oo, meron. Di ba may mga anonymous groups, kunwari sa Facebook or di ba, yung mga Reddit, ganyan. At saka naalala mo merong parang, I'm not sure kung app ba to or basta online siya na ang tawag is, ano nga yun? Yung chat lang na hindi kayo Oh, yeah. so, pwede mo rin siyang i-disconnect after pag ayaw mo nakakausap. Omegle? Yan, parang yan. Oo, yun. Yung parang random lang na tao, ganun. Yes, oo. Yun lang, parang gusto mo lang mag-rant, tapos pag di, okay na, bye. Oo, hindi na kayo magkikita ulit, hindi na kayo magkakausap ulit. Okay na. Nakapaglabas na ako ng saloobin. Okay na. Nang istorbo ng ibang tao. Nagbigay ng problema sa ibang tao. Totoo. Pero Problemahin mo yung problema ko. Yes. Pero alam, feeling ko maraming gumagawa nun. Kasi nga, yun nga, either takot nga sa judgment or ayaw nating maabala kasi mga kakilala na. Yeah. Tsaka, yun nga, sa judgment kasi, parang may mga times kasi na pag gusto lang, yun nga, yung gusto mo lang mag-rant, hindi ka naman talaga, kumbaga, gusto mo lang ilabas talaga. Parang hindi ka nagsisik ng kahit anong advice or judgment from other people. Gusto mo lang ilabas, i-rant, gano'n. Parang ako, I'd rather, yun nga, makipag-usap sa mga ganun, mag-post ng random na anonymous ka, kesa yung mag-post ka online, tapos, alam mo yan, yung mga, may mababasa ka minsan mga negative post na kung saan-saan, alam mo na ganito, ganyan. So, syempre, ang tendency, yung mga friends mo doon, parang, ano nangyari? Sino yan? Diba? Pakalkalin pa. True. Parang mas gusto ko na yung anonymous. Oo. Parang kasi pag kunyari anonymous ka, nag-rant, tapos may nag-comment, wala lang, parang hindi mo naman siya iti-take seriously yung comment niya na yun or yung advice niya na yun or kung ano man sabihin niya iba nga na kunyari hindi niya din gusto yung pagrarant mo, ganyan. Hindi mo siya iti-take seriously kasi hindi mo kayo magkakilala. Wala naman siyang connection sa'yo. Yung gano'n, di ba? Bahala ka dyan. Yung gano'n lang. So, dahil dyan, on this show, we'll talk about real problems, real situations from real anonymous people. I-share naman natin yung mga unsolicited advice and unbiased opinions. Kasi madalas yun, di ba? Pag kunwari, tayo ko shinare, magpinsan tayo. So, kahit na alam mong ako yung mali, may bias yan eh. Para isipin, mali ka dyan. Pero kasi, parang ano naman kasi, meron ka rin namang point. Yung gano'n, di ba? Yeah, So, actually, yun din ata yung magandang
factor pag anonymous ka nagsabi na or nag-post. Uh-huh. Parang yun nga, walang bias in terms of judgment and advice, gano'n. Mm. Exactly. So yun ang balak natin gawin dito sa ating bagong show. At ayun nga, again, unsolicited advice. So kung hindi nyo trip, di wag. Di rin naman tayo magkakilala. Unbiased opinion. So pag sinabi natin na, mali ka talaga eh. Yun naman ang aming opinion, di ba? So hindi ka naman makakakontra. So, well, ayan. So ako nga pala si Mickey. And ako nga pala si Mina. Yes, and this is Talks with Mickey and Mina. Yes, welcome to our show. And this is episode 1. Yeah. Mhm. So, para sa mga nakakakilala na sa amin sa dati naming podcast, welcome back. And sa mga bagong makikinig, manonood, welcome sa inyo. Tama yan. At dahil ito na nga, magsisimula na tayo. Ano ba yung first situation natin dito? Yes, correct. Ayan. So, para sa ating first situation, kukuha tayo ng article. Kuha tayo ng story sa Reddit. Yun. So, yeah. Ayan. Alright. So, kasi nauuso ngayon yung, especially sa Reddit, nauuso ngayon yung pagpo-post anonymously and yung meron silang, ano bang tawag doon? Ang anti na kasi natin, hindi natin alam yung mga terminologies. Yung parang hashtag, ganun. Ano yung, yun. Thread. Ano Thread, niya? diba? Thread. Okay. So, it's ako ba yung gago? Okay? So, Ooh. I know most of you guys is alam niyo na tong ano na to, ako ba yung gago? Kasi meron din naman ito sa English, am I the asshole? Ooh. So, yeah. So, yan. Meron kaming nabasa dito sa Reddit, ako ba yung gago if ayoko payagan yung jowa ko? Ayan na. Okay, context. Alright, so my jowa, 28, male, invited me to serve with his workmates in Siargao. Taray, Siargao. Sana all. Ano all may shark up? Diba? I already hang out with them in LU. And okay naman. We were a group then. Lahat may dalang jowa that time. Although may isang girl doon na originally pinagseselosan ko. I brush it off kasi nga may jowa naman na siya and mukhang okay naman siya kasama. There was also a small talk between us of her asking where did we meet, have we argued before, how we got along with each other since my boyfriend got a big mouth, etc. Ganon. So, ibig sabihin, ang kausap niya dito is yung babaeng pinagsaselosan niya? Yes, so meron silang small talks Nagka-small nung talk nasa na LU sila. Nung nasa Okay. LU sila. Okay, so ito na nga. Nagkaya yan uli pero this time, Siargao naman. Originally, kasama sa plan yung 5 pairs of magjowa na invited sa LU. I declined due to schedule constraints and I also want my boyfriend to enjoy without him worrying about me since di ako marunong lumangoy. Ayun lang. So, ayun. It went down to 4 pairs plus my jowa. Days passed, nag-back out na rin yung isang pair which made them 3 pairs plus may jowa na lang. So go lang ako, doesn't matter. Hanggang sa ang nangyari is yung girl workmate niya na pinagsesolosan ko, siya, another workmate, and his jowa na lang daw ang tutuloy. So yung girl na pinagsesolosan niya, yung boyfriend niya, and workmate and jowa. So 4 na lang sila. So, bale, merong magjowa doon. Pair yan, partner. Yes. Tapos may isang Silang dalaw- workmate. Na pinagseselosan niya, Oh, and then yung jowa niya. So, 4 na lang sila. Okay. Yung dalawa magjowa, yung boyfriend niya, and yung girl na pinagseselosan niya. Okay. Diba? So, di raw makakasama yung jowa ni girl due to schedule constraints din. This time, wala pa rin kaso sa akin since tiwala naman ako and may kasama naman sila if ever. Sa transient din sila tutuloy pero sounds suspicious pa din. Not until yung couple na kasama nila na magti 3 days and 2 nights lang daw
due to budget constraints. Ang Ang daming grabe constraints namang na nangyayari. constraints, grabe. Huwag na lang ituloy. No, so yun, they originally planned for 5 days, 4 nights. Doon na na-test yung patience ko. Mm. Girl, sabi, girl. Girl. So you will be left together on an island together for 2 nights. Ganon. Wait lang. So, ang plan nila is 5 days, 4 nights. And Tama? then yung yes, 5 days, 4 nights. So, dahil sa budget constraint, ang mangyayari, 3 days, 2 nights na lang yung magjowa. Yes, correct. So, may matitira, dalawang araw pa na matitira na silang dalawa na lang. Si jowa yes, niya at and saka yung girl. pinagseselosan niyang girl. Yes. O, tapos, Diba? tuloy. So, nung nalaman ko to, I suggested na mag 3 days na lang din siya. Di Tama. daw pwede at naka-down na raw sa accommodation. So, sumama na lang daw ako. Nung sabi sa kanyang jowa niya, sumama na lang daw siya. Mm. I declined kasi ayokong sumama para lang mabantayan siya. Mm. I told him calmly, calmly, na di ako comfy sa setup na yon, pero parang walang pakiramdam. I also asked him if I were to be left alone with a male workmate overnight, okay lang ba sa kanya? Mm. Ox lang daw. May tiwala raw siya sa akin. Tell me, ako ba yung gago for not entertaining the idea of him going to Siargao? I know that we should still be our own individual selves. Kaya nga, support ako sa surfing escapade niya. Pero comfy ba kayo na may iwan yung partner nyo with an opposite sex? I don't know what to feel seriously. Edit. Sa hostel daw sila mag-stay and sa isang room may 21 na cubicle, so safe daw. And tapos inedit niya uli. Kaya raw siya mag-i-stay kasi gusto niya makumpleto yung lessons and intro lang matututunan niya kapag 3 days lang daw siya. So, surfing to. Tama. Yes, the Kasi may surfing. lessons eh. Yes. Okay. So, what do you guys think? Ikaw, siya ba yung gago for Ang tanong Or- niya is, siya ba yung gago for not entertaining the idea of him going to Siargao? Tama? Mhm. So, kumbaga, papayagan niya pa ba or hindi na? Basically, no? Yun ang question niya. Mhm. Kung ikaw yung nasa sitwasyon, biglang pinalik eh. Kung ikaw yung nasa Back to sitwasyon, you. ganon. Di ba? Hindi, pag-usapan muna natin yung idea nga na leaving your boyfriend or girlfriend with an opposite sex. Ikaw ba, comfortable ka ba sa ganung sitwasyon? Kunwari may lakad, tropa, ganyan. Pero take note kasi yung kanya is pinagseselosan niya na talaga. 'Di ba? Oo nga. Siguro kung lakad with tropa, kasi di ba yung mga kanya-kanyang tropa din naman yung kagaya ikaw, may mga barkada ka, di ba? Kung kunwari ang kasama ng jowa ko is puro boys, walang problema doon. Walang problema doon. Pero kung ang kasama is partners, tapos may yung jowa ko kasama, tapos may isa pang babae na solo lang din kasama, which happens to be the girl na pinagseselosan ko, medyo sus nga yun for me Siguro, pero kudos dito sa jowa niya kasi niyaya naman siya. 'Di ba? Kumbaga, di ba sabi, gusto mo sumama ka na lang. At saka nag-update naman siya na ganito yung setup. Kasi kung sinabi niya na nauna na ilan yung kasama nila nung una, dapat parang 5 pairs, 'di ba, na magjojowa. Tapos naging 4 pairs na lang, tapos biglang naging 3 pairs na lang. Right, oo. In fairness sa jowa, sinasabi niya yung totoo kasi pwede namang natapos na lang sa 5 pairs yung pupunta plus ako. Tama. Kasi take note din natin is itong mga kasama nila is kaibigan ng boyfriend niya. So, kudos to sa boy kasi nga sinasabi niya na ganito yung sitwasyon, nag-iba may sudden changes, ganyan. And I think aware naman din yung boy na pinagselosan niya yung girl. Pero
yun nga, since buo nga yung loob ng boy siguro sa kanya na Mm. wala siyang gagawing iba, ganyan, or yayain niya na lang na sumama ka na lang kasi, Mm, gano'n. mm. Kasi nga 'di ba sabi paid na yung accommodation, ganyan. Mhm, So, parang siguro iniisip niya, sayang naman kung di ako tutuloy kasi bayad na nga. mhm. Hmm, Pero sige, hmm. let's take the parang point of view nung guy. Kung ikaw yung guy, ganyan yung sinasabi sa'yo nung jowa mo. So, iko-consider mo ba na wag nang tumuloy or ipaglalaban mo na gusto mo talaga 'to? Parang ang hirap, kasi ako, sa pagkakakilala ko sa sarili ko, shit ang hirap. Hindi, First depende episode siguro pa lang 'to, Day. depende siguro, kasi kung ang pinag-uusapan kasi is saan nga sila punta, Siargao, may Siargao. accommodation, plane 'yan 'di ba? So, plane Hmm, ride 'to, mhm. bayad na lahat. So, parang kung iisipin ko kasi yung paano yung nagastos, sayang naman, Yeah, ko na 'yan, mhm. 'di ba? Yun Kung na ako, nga lang yung best resolution is yung sumama yung sumama girlfriend. na lang, oo. Ang Pero hindi, problema, paano nga kung hindi nga talaga siya puwede sumama? oo, tsaka hindi siya marunong lumangoy, Day, ang gagawin niya dun. 'Di ba? Kung di siya talaga puwede sumama, Parang ikaw yung naging chaperone 'pag gano'n ang nangyari, Day. Hindi 'di ka ba? marunong lumangoy tapos sama ka sa ganyan. Makita mo sila ta's lalo ka lang masasaktan. Yung tipong hindi ka na nagseselos dun sa babae, pero 'pag the moment na makita mo yung jowa mo and yung girl na nagte-take ng lesson, Hmm. like, "Shit, ba't ako nandito?" Parang gano'n. Parang yun nga yung sabi din nung ano, 'di ba, sabi niya rin, ano, sasama ako para lang magbantay, Yeah, mm. 'di ba? So yun nga, siguro kung ako, ipu-push ko siguro kasi nga dahil nga ang laki na rin ng ginastos ko, push ko na, Mhm. Kaya lang yung after ang ano diyan, ang problema diyan, yung Yes. pagkatapos nito may giyera to Todo for sure. talaga, oo, todo away talaga. So yeah, ito sige, let's read some replies dun sa ano. Meron kasi dito na nabasa ko. Yeah. Ang sabi niya, "It's natural to feel uneasy about the idea of your jowa being left alone with someone you were originally jealous of. Kahit Mm, pa may trust, the situation can still feel uncomfortable. Your mm, feelings are valid and it's important to communicate them clearly to your boyfriend. mm, Suggesting na may 3 days stay lang na mag 3 days stay lang siya is a reasonable compromise. Trust is key, but so is making sure both of you feel secure in the relationship." mhm. So yeah, tama yun na mag-compromise na lang kung ano, mag 3 days na lang, ganyan. Siguro naman kahit papaano meron pang another opportunity para makapag-surf, 'di ba? Mm. Maybe next time kasama na yung girlfriend mo and mas marami kayong magbabarkada na makaalis na din, 'di ba? And yun nga, yung to feel secure in a relationship is very important. Pero kung ikaw kunwari si ano, ikaw si girl, Mhm. papayagan mo? Papayagan mo pa yung jowa mo kung gano'n? Kunwari, sabihin ko sa'yo, wala na talaga babe, kasi nga sayang naman yung binayad. Tapos, Only if pumayag siya na 3 days, papayag ako. kaso babe, 'pag nag 3 days nga ako, mami-miss ko din yung lessons. Ano nga yung sinabi niya, 'pag nag 3 days ako hindi ko makukumpleto yung lessons, intro lang yung matututunan ko. Wala akong pakialam, wag ka na umuwi. Gusto ko yan. Walang dun ka na sa Siargao para dun ka na lang mag-surf araw-araw. Diyan na nga nagsisimula yung girl. 'Di ba? Binayagan ka na nga 3 araw, ayaw mo pang umuwi. Yan 'Di yan ba? talaga yung ano, yan talaga yung genuine na reaction, 'no? Oo, hindi kasi yun nga, yun lang talaga makipag-compromise yung boyfriend na lang sana sa ano, 3 days kasi kailangan yun nga, sabi nga 'di ba, secure in a relationship is very important. So kailangan mong i-make sure na yung girlfriend mo is hindi mag-iisip. So Hmm, to do that, kailangan ano, lalaki ka, tsaka given na
yun sa mga ganyang sitwasyon na babae, lalaki, kahit pa walang mali siya or wala kayong whatsoever, mali pa rin sa ang tingin ng ibang tao. Mm. 'Di ba? Kasi hindi naman natin mapipilit lahat na friends lang kayo, ganyan. Lalo The na fact na yung kasama is parang ano nga yung kasama nila? Isang couple. Tapos sila yeah, solo-solo. So 'di mangyayari ba? diyan parang pangalawang couple kayo eh. So kahit na Oo, sabihin yun. mo wala lang yun, mag-iisip ka rin eh. No? Oo. Yeah. Tsaka yun nga, mafe-feel uncomfortable yung girlfriend mo kasi iniisip niya na, ay ano ba yan, yung jowa niya kasama dun sa Siargao tapos may kasama yung ibang babae. Kasi nga, apat nga sila, di ba? Tapos couple yung isa. So may isip, every time na mag-brought up yung topic na nagpunta ng Siargao yung boyfriend niya, i-explain niya pa na hindi, workmate niya lang yan, ganyan. Yung, di Tama. ba? So dun pa lang, yung security, wala na. Sa relationship, wala na kasi nga, dadating yung aftermath nung Siargao na explain ko pa sa ibang tao, ba't hindi ka kasama? Ba't Ah. may kasama siyang ibang babae? Ganon. Ay, Day, ang hirap mag-explain sa'yo. Pero meron din naman kasing reality na talagang si jowa, si boyfriend, is talagang wala talaga sa kanya yung babaeng yun. Mm-hmm. Kumbaga yung si girlfriend lang ang nag-iisip na hindi, nagsiselos ako dyan eh. Pero sa lalaki, ano ka ba? Ba't pinagsisilosan yan? Pwedeng, may totoong ganun ah. Pwedeng honest din si boyfriend kasi nga nag-a-update kasi sinasabi niya nga eh. True. Pero, syempre, sa utak ng babae, iba pa din eh. Kasi nga meron ng meron ng parang basis, hindi naman basis, pero kumbaga pinagseselosan niya na nga in the first place. Mm-hmm. So talagang hindi may iwasan na gumawa siya ng kwento sa utak niya, oh shit, what if ganito, ganyan, ganyan, di ba? Ang pinakatanong lang dyan, anong ginawa nung girl para magselos siya doon sa nung pinagseselosan niya? Anong ginawa nung pinagseselosan niyang girl para pagselosan siya in the first place? Di ba? Oo. And that's another topic kasi nga, yeah, marami naman sila sigurong workmates na girl. Pero bakit itong particular na si ate girl na to, nakasama sa LU, nung nagpunta silang LU, ay diba? pinagselosan. Baka nga may, malay mo, medyo touchy-touchy si girl, dun sa boyfriend, yung tipong pag nalasing, yung mayakap or malapit, ganyan. So, pwedeng kaya siya pinagselosan kasi ganun yung ugali niya. So, nakita yon na witness yon nung girlfriend mo, na ganun yung girl sa'yo. So, the next time na magkakasama kayo, pagdududahan na yan, hindi na basta selos yan. Pagdududahan na yan, in instant. Ba't gustong-gusto mong makasama yan? Yung gano'n. Oo. At saka hindi, going back dun sa first part ng kwento niya, sabi niya, nung nagpunta sila ng LU, couple silang lahat, at yung isang girl na pinagseselosan niya, may jowa din. Yeah, oo, may jowa. Pero 'di ba kahit may kasamang jowa, pinagselosan niya pa din. Bakit kaya? 'Di ba? Yun ang kailangan natin ng update dito sa Teka lang, sa tawagan nag-post natin na to. siya. Tinawagan. Caller pala. May caller pala tayo dito. And meron pa dito, trust your instincts. If he brushes it off and it complacent daw, trustworthy naman daw siya, sapakin mo. Joke lang. Pero kung ako sasapakin ko, sabi nung nag-reply, ipaintindi mo na you won't have peace of mind if tumuloy pa rin sila na silang dalawa lang ang may iwan. A woman's instinct is never wrong 90% of the time pag sa mga ganyan. Ganon. So, trust your instinct daw na merong magaganap pag hindi, yun nga kasi in the first place, anong ginawa ng girl para pagselosan? 'Di ba? So, ibig sabihin, meron talagang something dun sa pinagselosan niya para pagselosan siya kasi hindi naman siya pagseselosan ng ganun-ganun lang, 'di ba? Like, hindi naman, ikaw ba magsiselos ka ba sa simpleng makita mo lang yung boyfriend mo or
partner mo na may kausap na ibang babae. Di naman, di ba? Maliban Oo. na lang kung iba yung ngiti ng boyfriend mo pag nagkakausap sila ng girl, di ba? So yeah, nandun yun sa fact na kung sa ginawa ng girl talaga. Mm. Pero kung ako nga yung lalaki, meron namang ibang time. Meron pang may some other time pa para mag-surf, 'di ba? Mm. Di mag 3 days ka na lang kasi ang awkward naman kasi talaga na Na may iwan may kayo, iwan no? sa 'di ba? Anong gagawin nyo after ng surfing lesson nyo, day? Mm. Magtatampisaw sa dagat? Pero hindi, gusto ko yan. Gusto ko yung As a friend, 'di ba? tampisaw as a friend. 'Di ba? Parang pangit. Tampisaw as a friend. Ang pangit, 'di ba? So, boy, mag-ano ka na lang, compensate ka na lang na, okay, sige, pumayag ka na 3 days na lang kami. Feeling ko yun ang pinaka best solution. Yes. Siguro, ha? Kasi nga mabait ka pa nga, pinayagan mo pa nga eh. So true. At saka, ako naman din, gusto ko rin, sana, mag-effort din si girl, siguro at least matutong lumangoy or matutong mahalin yung dagat. Yung kahit magtampisaw lang siya dun sa dagat. Samahan niya lang din sa mga trip yung jowa niya. Yes, oo. Kumbaga, mag-meet sila sa middle ng Yes. interest nila. Kumbaga, gusto mo to, sige, tatry kung magustuhan yung gusto mo, yung interest mo. Ganon, di ba? Kasi may nakita ako dito na parang reply niya. Kahanapin natin. Ay, nag-reply siya? Oo. Kasi parang may nag-comment, sabi niya, pero te, in-invite ka naman sa una pa lang at inaaya ka ulit sumama para sa peace of mind mo. Mag-usap kayo kung ano ba talagang gagawin nyo dyan. Tapos ang reply niya, sabi niya, thing is, gagastos ako para lang mabantayan siya, which is a no for me. Again, payag na nga ako na silang 4 lang kahit na ang weird na kung iisipin yung setup nila na technically, sila ang magiging partners. Point ko is bakit di na lang mag-day tour din or i-move sa date na mas makakasama sa lahat? Bakit hindi Yeah. kasama yung jowa ni girl? True. So, malay natin talaga namang, hindi mo naman kasi masasabi na porket may jowa, yung isa is wala nang balak dun sa boy, di ba? Malay natin, sinabi yung sa boyfriend, hindi na kami tuloy, babe. Kaya Oo. pala hindi na sumama kasi hindi na pala tuloy. Alam niya, hindi na tuloy. Kasi pwedeng may tiwala ka sa jowa mo, pero dun sa ibang Yes. tao, wala akong tiwala. Kahit na Ganun naman, tiwala ko ganun, sa'yo. minsan ganun nabubuo yung selos eh. Kasi may tiwala ka sa partner mo, pero yung ibang tao, yung may iba talaga, na talaga namang walang pigil sa paghawak, yung tatawa na lang, may paghampas pa, yung ganun. Pag ako nakakita ng ganun, yung kunyari sa partner ko, tapos nakikipagbiruan, mga ganun. Nag-eye roll ka talaga. Oh, pato. I don't know, maikwento ko lang hindi naman selos, pero pero nakakairita talaga yung mga ganun. Kasi may one time, may share ko lang. May one time na nasa NLEX kami. And then, nag-drive through kami sa Starbucks. Starbucks ba or Krispy Kreme? Basta bumili kaming kape. So, ayan, edi, nag-order. Tapos, pagdating dun sa pipick upin na yung order, yung babae, alam mo yung nasobrahan sa Jolly? Nasobrahan siya sa Jolly na, hi sir, saan po kayo galing yan? Parang ganyan. Ay, Bulacan pa kami. Oh, Bulacan pa kayo. Balik po kayo dito, sir, ha? Parang, ano ka sa tama mo, te? Alam mo yung nasobrahan sa Jolly, pero hindi niya naman intention na siguro makipag-flirt. Pero, yung dating kasi na sobrang jolly niya na, balik po kayo, sir, ha? Ay, ano to? Nakakaloka si ate. Oo, sabi, pagkasarado talaga ng bintana nila, si ate, tapos natawa na lang talaga si Justin. Sobrahan kasi si ate talaga, yung pagiging customer service niya nag-excel talaga. Diba?
Pero yun nga, Ganon. paano nga kung kunwari ang ma-encounter nun si ate na nagsiserve papatol din. O, di paano na? 'Di ba? Sir, balik po Diba? kayo dito, sir. Bumalik. O diba, bumalik talaga. Sa tingin ko, ano din, depende rin kasi talaga sa mga kasama. Pero kung ikaw kunwari yung pinagseselosan na girl, siguro next time, kung may next time pa, maging cautious ka din sa action mo. Kasi Yeah. siguro for you din na baka, malay mo naman dun din kay girl, wala lang din naman sa kanya yun. Parang si ate girl na nag-serve Oh, sa inyo. yeah. Oo. Diba? Baka Nga ganun lang talaga siya. Mhm. Pero kasi, hindi mo alam kasi sa kabilang side naman, yung kumbaga may taong naapektuhan, ayaw niya yung mga ginagawa mong actions na ganyan. So siguro be cautious din dun sa kung hanggang saan ka lang dapat. Yung kung makikipagtawanan ka, Mhm. wag naman may pahampas na, gano'n. Kasi kung sa'yo wala lang yun, baka nga dun sa jowa, no, sa ibang kasama nyo, parang it could come off as, ay, si ate humaharot, Oo. gano'n. True. So, ako siguro, since workmate to ng boyfriend niya, no, yung Hmm, girl, feeling ko kaya naman siyang ma-resolve kung sasabihin nila dun sa girl na, oo. oh, pinagseselosan kasi kita. Since meron naman na silang conversation or small talks, like nagkasama na sila before, siguro, i-ano niya na lang na hindi kasi ako comfortable na maiwan kayong dalawa ng boyfriend ko kasi ganito yung naramdaman ko before sa'yo, ganyan. So, siguro sa ano na yon sa ganun, mas magiging cautious si girl na pinagselosan na ay nagsiselos sa akin yung girlfriend nito, ganyan. So baka siya na lang din, hindi na rin siya sasama. Ang Hindi may ako iwan na lang yung boyfriend na lang. pero alam mo medyo Hindi ka hindi ako confronted. Anong confrontational? confrontational. Hindi ako sure kasi kailangan mo ba talagang sabihin na ano, kunwari sabihin ko, "Uy, alam mo pinagseselosan kasi kita kaya hindi ako komportable na kasama ka na kayong dalawa lang ng jowa ko." Kasi Mhm. baka nga dun pa magkaroon ng spark, ay pinagseselosan ako. Puwede. Pero kasi ano, um, workmates kasi 'tong dalawang 'to. So, ibig sabihin araw-araw silang magkasama. So, puwede rin yung sinabi mo, pero puwede rin 'pag sinabi mo na nagseselos ka dun, mag-set sila ng boundary since talagang may jowa naman sila pareho, baka dun din matigil yung friendship nila. Kasi sa tingin ko ano naman, Nanira ng pagkakaibigan pala. sa tingin ko hindi na for me hindi na kailangan i-approach siguro si girl. Siguro si boyfriend ko na lang ang kusang iiwas. Yung wag naman yung obvious na Mhm. obvious na iwas na, Yeah. "Ay hindi na ako puwedeng gamitin Oo, sa'yo kasi kasi" friends sila, nasa baka isang circle sila. yung kumbaga si boyfriend na lang siguro ang medyo dumistansya ng konti, Yeah, oo. gano'n. Kumbaga, alam naman na yun ng mga tao, yung kung paano yung tamang distance sa opposite sex 'pag meron kang partner. At saka kung kunwari medyo dumidistansya na nga si boyfriend, 'di ba? Let's Mhm. say super close nga sila ni girl. Tapos, nung girl na pinagseselosan, medyo dumidistansya na siya konti, nababawasan na yung mga small talks, ganyan. Mhm. Makakaramdam din naman yung girl na, ay, hindi na kami masyadong parang Mhm. close pala. So, si babae, ididistansya niya na rin yung sarili niya. Tingin ko ganun pero doesn't have to be yung confrontational na talagang kailangan nating hindi na mag-usap kasi nagseselos yung jowa ko sa'yo. Kasi baka Mhm. mamaya mag-spark pa yan ng something. Feeling ko Oo, na baka maganda-gandahan yung babae. ay, ganda ko. 'Di ba? Gano'n. So true. So yeah, siguro balik tayo dun sa Siargao moment nila. Talagang kailangan lang talagang mag-meet Mag-compromise, sila. yes. Yeah, mag-meet sila sa gitna kung ano yung tama at comfortable sa lahat. Kasi nga, ang pinag-uusapan natin dito is opposite sex and meron Mm, silang couple na kasama. So mm, yeah, sa boyfriend niya, sana maintindihan niya yung feelings nung
girlfriend niya na ganun yung nararamdaman niya towards sa situation na maghaganap sa Siargao. So, Yeah. sana, niya yun, be mindful sa mararamdaman ng jowa niya. Pag pinilit niya na mag 5 days kasama yung babae, ay, ala ka nang babalikan, boy. Sabi ko sa'yo, promise yan, wala ka nang babalikan talaga. I think that's the best case scenario nga. Yun nga, mag-ano na lang. Kung 3 days lang yung couple, mag 3 days ka na lang din para wala nang chance na mag-isip din yung jowa mo na, ay, may Yes. iwan kayo ng 2 araw. That's the best case scenario for me. So, kung sa question niya naman, to end this topic, sa question niya kung gago ba siya for not allowing his boyfriend or for doubting his boyfriend dun sa Siargao trip, for me hindi siya gago. Hindi ka gago, ate. Kasi, tama naman, valid yung feelings mo. Kahit naman sinong babae makakaramdam ng ganyan. Or baka kahit sinong tao, kahit lalaki pa yan. Sabi mo nga, baliktarin natin yung situation. Kunwari, ikaw yung May may kasama lakad. May Mhm. kasama kang lalaki na walang kasamang partner noon that time. So, matitira Mhm. kayong dalawa. Eh, kung hindi rin mapraning-praning yan jowa mo, I'm sure. True, Diba? true. So, yeah, oo. Hindi ka Ikaw? gago, ate. Hmm. Hindi din. I agree na valid yung feelings niya dahil nga, in the first place, meron siyang pinanghuhugutan na selos dun sa girl. Hmm. And, ayun nga, kung kung tatanungin mo kami kung ano ba yung, yan kasi sabi niya, I don't know what to feel seriously. Okay yung nararamdaman mo, valid yan, pero kailangan yung mag-usap ng jowa mo. And paintindi mo sa kanya yung selos na nagdadama mo. I think naman sa lahat ng relationships, family, jowa, friends, I think Mhm. talaga, communication is the key. 'Di ba? Yeah. Walang hindi madadaan sa magandang usapan. Tama ba 'yung sabi ko? Oo. Oo, yan. Feeling ko naman, tsaka mukha namang makikinig yung jowa mo kasi nga, hindi kanya dinisregard sa mga updates dun sa lakad, sa mga mga changes, hindi niya dinisregard niya. Tsaka yun nga, kinonsider niya na isama ka. Which is ayaw mo naman. So, feeling ko pag nag-usap kayo, mare-resolve niyo yan. Oo. May uuwian pa rin siya. Oo, Go, Siargao na. wala namang problema yung mag-Siargao. Go! Push! Siargao, 'di ba? Sana all talaga. So, yun na nga. Doon na nagtatapos na ating first situation. And maybe on our next episode, medyo light na. Hindi, first episode pa lang to para mabigat na yun. Oo Saan nga, pa tayo, parang diba? first episode pa lang, tama ba tong decision natin na to? But then again, these are unbiased opinions and unwanted advices. Bahala kayo kung susundin nyo. Hindi naman tayo magkakakilala. Yes. Oo. Tsaka kanya-kanyang opinion yan. Kanya-kanyang nararamdaman. So, this is just our opinion. So, kung hindi nyo trip, comment down below. Meron ba? But syempre kasi ito lalabas din to sa TikTok for sure. So, if you guys have anything to say or request or kung ano man, anything, kung kailangan nyo rin ng advice, Oo. punta lang kayo sa mga social media platform na makikita nyo dyan. Okay? So, let us know your opinions and yan, kung kayo ang nasa ganitong sitwasyon, what would you do? Yes. And then, let's agree to disagree. Ganun. Yes. Diba? So, dahil dyan, we'll see you on our next episode. Thanks, guys. Bye, guys. Bye-bye.